Amaya, it is cold. Amaya, it is cold. Lamig na daw, sabi niya, lamig daw. Ayun po yung hotel namin mga kabayan. Ayun po, yung Comfort Hotel. Tapos ito po yung terminal dyan, airport. So nandito na din kami sa bahay mga kabayan. No? Ayan, so kami na lang dito. Si Amaya, si Axel at saka ako. Yung mga pinsan niya, wala na, umalis na sila. Ayan. Wala na daw friends si Amaya, nalulungkot siya. Are you lonely? Where's your friend? Uli na daw yung friend niya. Kaya medyo malungkot na sila. Kaya bukas pa Maynila na kami. Yun, final na. Pagka kinabukasan, punta na kami ng Greenland. So lumabas si Mrs. at saka yung mama kong naiwan, saka nagbantay kay Amaya. Si bukas pa sila uuwi din ng probinsya. Kami bukas luwas ng Maynila. So medyo nakakalungkot. So para sa kinabukasan, kayanin natin. Nandito kami ngayon sa barber shop mga kabayan. Pinagupitan ko si Axel na dito kasi bukas punta na kami Maynila. Ang mahal kasi yung sa Greenland yung gupit. Kaya dito na kami magpagupit para mura. So magandang gabi mga kabayan, no? So ngayon pupunta tayo ng pharmacy doon sa unahan kasi bibili tayo ng mga gamot na dadalhin sa Greenland. So bukas na pala flight namin papunta ng Manila. Ayan, safe po dito sa Davao, no? Kasi 4 years po ako dito nagtrabaho mga kabayan. Minsan madaling araw na ako umuwi ng boarding house, naglalakad lang ako at panatag naman ako dito. Wala namang gumagalaw sa akin dito. Basta mabuti ka lang tao, wala kang ginagawang masama mga kabayan, no? Huwag kang matakot dito. Ayan. So, lalakad na ako papunta dun sa unahan kasi malapit lang naman at safe dito. Kahit mag-vlog tayo dito, mag-video mga kabayan, walang maghahablot ng cellphone dito. Ayan. Oh, sige na, babay na, Cham. Sige na, kay ato. Balik lang tamaya. Axel, babay na ito. Balik na ito sa adlaw. Ulatan lang kami diri. Kaya matawag lang ko kung kuan. Ito na po yung unang eroplano sa sakyan namin dito po sa Davao City. Papasok na po kami sa check-in mga kabayan. So nandito na kami sa loob ng Davao International Airport mga kabayan. So bali naka-check-in na kami ng bagahe. Nandito na kami sa loob. Antayin na lang kami ng flight going to Manila. At kakain muna kami dito sa airport. At ito po yung unang biyahe namin na aeroplano papunta ng Manila. Kasi pagdating ng Manila, matutulog pa kami ng isang gabi. Tapos kinabukasan, flight na namin pag Greenland. So yun lang po, kain po tayo mga kabayan. So ngayon mga kabayan, pasakay na kami sa aeroplano dito po sa Davao. Ito po Cebu Pacific, bound for Manila na po kami. Your hand-carried baggage, and when opening the bins, to prevent items. A whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. Nandito na kami sa Maynila mga kabayan. Antayin na lang namin yung bagahe namin para makadiretso na kami sa hotel. Kasi bukas pa yung flight namin papunta ng Greenland. Kompleto na po yung bagahe namin mga kabayan. So punta na kami ng hotel para makapagpahinga nga kasi bukas yung flight namin papunta ng Greenland. Lagay na Maya.
medyo gutom na kami mga kabayan. So ngayon susubukan namin dun sa may OFW lounge kung pwede kami makakain doon. Kasi bukas pa yung flight namin, pero mayroon naman kami tickets. Sana makakain kami doon. Masubukan din namin makakain din doon sa OFW lounge. So nandito na kami sa may OFW lounge mga kabayan. Kakain kami dyan sa loob. Subukan din namin yung binayad namin. Tingnan natin kung ano yung pagkain nila. Dito na lang kami kumain sa McDo mga kabayan. Kasi hindi kami tinanggap dun sa OFW lunch. Kasi dapat daw dun, pwede kang kumain 6 hours bago ang flight mo. So bukas kasi yung flight namin. So madaling araw pa kami pupunta dito. So hindi lang namin alam kung makakain pa kami bukas. Baka wala na kasing gana bukas. So yun, hindi rin namin na pakinabangan yung libreng pagkain dahil palisi daw nila na hindi daw pwede kumain. Pagkain na kayo ng McDo kasi sa Greenland wala ng McDo. Kaya ito na muna yung kain nila ngayon dito sa Pilipinas. Next year na naman pag makauwi, kakain ng McDo. So nandito na kami sa antayan ng Grab. Mag-Grab na lang kami papunta po sa hotel mga kabayan. Tuluyan namin. Kasi bukas pa yung flight namin. Kaya ito na po si Amaya at saka si Axel. Kukulita na sila. Medyo nakamubo na konti. Hindi ang pumayag na lamang dahil baka mas lalong magtampo sa akin ang anak ko. Noong natapos naman sila. Ayan. Medyo traffic dito ngayon. So, papasok na po kami sa aming kwarto dito mga kabayan, no? Para makapagpahinga na kami. Ay, dito. Ako! Hindi ka po talaga. Oh, sige na, diretso. Okay. O, ikaw na po daw, Oh, si Amaya na po daw. Si Maya na po. Oh, si Amaya, sige. Sarado, si Amaya. Balik, be. Oh. Close. Oh, si Amaya daw. Ayan. Inggit din si Amaya. Gusto niya siya din. Oh. Dito. Oh, sige. Buksan mo. Open. Balik. Isa Balik. pa. Let's go. Wow, balo, Maya. Mapasok na po kami dito. Ilagay mo yung card dyan. Ako lagay. Oh, Okay, butang. okay. Okay, pasok mo. Diyan sa loob. Ayan, so bali pa check-in na po kami dito sa bagahe namin or China po. Punta ng China tapos Denmark. Sa wakas, siguro isang oras din kami mahigit doon nakapila. Tapos papasok na kami dito sa immigration para i-check yung mga papel namin at maka-check-in na kami sa loob. So ito na yung pinaka-buwan talaga, napakakaba na part din. Pero kompleto naman tayo. Yan, kasama ko yung pamilya ko. So diretso na po ito, Greenland. Ayan, sa wakas mga kabayan, nandito na kami sa loob. Nakadaan na din kami ng immigration at so far mga kabayan, okay naman. Wala namang kuha na birya. Ayan. So ready na kami lahat. Papunta ng Greenland. Ayan, so papunta na kami dun sa may gate namin. Kumain pa kasi kami mga kabayan kasi medyo nagutom kami. Medyo nakakapagod din pagka ganitong biyahe dahil madaling araw pa lang kanina, alauna, gumising na kami para mag-prepare. So alas 2, nakaalis na kami dun sa aming kuwan. Alas 2 lang madaling araw, nakaalis na kami dun sa may hotel. Kasi yung flight namin alas 6, so dapat early kami dito 4 hours bago ang flight. Kasi pag mahuli ka dito ng kuwan mga kabayan, mataas yung pila. Papasok na po kami ng airlines mga kabayan. Airlines China po yung sakyan namin. Dito po kami sa Manila. So ito yung pangalawang eroplano namin. So nandito na kami sa loob ng eroplano ng Air China mga kabayan. So dito pa ito sa Manila. Ang biyahe namin biyahe namin Manila to China. So yung flight time ay nasa 4 hours and 45 minutes bago kami makarating doon. Tapos connecting na naman kami papunta ng Denmark pagdating namin sa China. Kainan na mga kabayan. Ito yung unang kain namin dito ngayon. So ito beef sa atin, chicken. Si Amaya tulog siya. Ayan.
Tayo lang kakain ito. Ayan, so nandito na kami sa China mga kabayan. Medyo mainit-init dito. Ayan, so mag-stay pa kami dito ng 5 oras. So medyo may lalakarin pa kami doon sa unahan. Kasi doon yung transfer. So maba-aba pala yung airport dito sa China. Medyo mainit-init. So nakalabas na kami doon sa immigration sa China. So nandito na kami sa China, Beijing mga kabayan. So yung connecting flight pala namin ay aabutin pa siya ng 4 hours. Magantay pa kami dito ng 4 hours bago yung connecting namin, papunta na kami ng Denmark mamaya. So oras dito ay alas 12, tapos alas 4 ng hapon yung flight namin. So mayroon pa kaming 4 na oras mag-stay dito sa China. So medyo mahaba-aba pa. So mas maganda yung ganun, mahaba, kaysa yung naghahabol ka. So mamaya biyahe namin papunta ng Denmark. So matutulog kami sa Denmark. So mamaya yung pangatlong eroplano namin, kasi mula dun sa probinsya namin isa sa Davao, tapos sa Manila 2, tapos Manila papunta dito. So 3 na. So pangatlong eroplano mamaya. So ang gawin namin ngayon dito, kasi nandito na kami sa airport, mag-aantay pa kami ng flight namin. So pasyal-pasyal muna kami dito. Kasi minsan lang din kami dito makadaan mga kabayan. So pangalawang beses na namin ito dumaan dito, kasi dati dito din kami dumaan. Ayan, so mag-picture muna kami dito. Ayun mga kabayan, maghanap kami ng makakain dito kasi medyo nagutom kami. So grabe yung biyahe pagpabalik. Pagpabalik dito pa abroad, mas nahirapan kami kaysa yung pauwi ng Pilipinas. Kasi pagpabalik mga kabayan, kailangan mo mag-require talaga ng requirement, mag-provide ng requirements sa Pilipinas, lalo na yung e-travel. Pag hindi ka naka-fill up ng mga kabayan, tapos hindi ka marunong, mauubusan ka ng oras dun sa Pilipinas, lalo na yung flight mo ay malapit na. Minsan hindi ka makaalis yan. Tapos yung OEC, mabuti pinipare ko na agad yung OEC ko, tapos yung e-travel, tapos mayroon pa yung arrival card sa China, so kailangan pa yung fill upan. Tapos nakalimutan ko, magbabayad pala ako ng tax dito sa 3 kong kwan, sa mag-ina ko at saka anak ko, magbabayad pala ako ng tax. So nagpila na ako doon sa kwan, di pa ako nakabayad ng tax. Punta na naman ako doon sa tax para magbayad. So next time, yun na, alam ko nang gagawin. Kasi pag hindi mo malaman yung gagawin dun sa may kwan, maiwan ka talaga ng eroplano. Maganda yung kwan nila mga kabayan, no? Ayun, ito yung trademark ng China. Yung parang kwan nila o bubong nila. Ano kaya yan, gawa sa kahoy o metal? Ah, metal na ito. Yan po. Sa, dito muna tayo. Wow. Dito. Tara, dali. Mommy! Let's go play. Oh, may mga isda oh. Pwede siguro makasunod rin sa ilang kuan. Hanggang dito lang. Isda. May fish oh. Wizu. Ayan yung mga pangalan nila dito. Ayan oh. Shin Chu Fing We Zhu Wang Wu Zeng. Ayan, so yung mga pangalan dito. Where is fish? Wala may isda dali. Wala. Hindi na mabuhi. Sayang eh. Oh, let's go na Maya. Para oh. So nandito muna kami sa kainan kasi nag-order si Mrs. Nagutom kami. Tapos gusto daw nila masubukan ito. Chopstick. Balong plastic. Kabalo na si Maya. Yan si Axel oh. First time daw ni Axel gagamit yan. Subukan niya daw mag-chopstick. Kasi wala atang kutsara dito. So paano natin to kainin mga kabayan? Yan no. Oh, kanin. Mabuti hindi sabaw to, adobo. Ayan. Use your chopstick. Tusok. Anak ko baliktad na. Subukan mo yung chopstick. Gibo. Itusok naman mo. Gimo naman yung fishball.
Yan, ganyan daw yung chopstick paggamit. Yung Maya. Maya. Okay, Axel, we. Kitusok naman yan ninyo. Kamutan na lang. Yan, kain po tayo mga kabayan. Kain si Axel ng burger sa kanya, saka fries. Tapos ito po, mayroon pong beef dito. Yan, ilang kutsara. Si Maya, fries lang sa kanya. Eat na Maya, fries, eat ka fries. Kain si Axel ng rice kasi nagutom daw siya. Masarap yung karne nila nung grabe to. Sarap yung kanin ha. Masarap yung karne. Beef! Beef yan. Binasa ko kaya doon, beef. Yan lang, makita mo. Beef yan. Beef tayo, guys. Kain. Si Maya, eat din si Maya. Mahirapan tayo sa bangko, ah. Kamayin mo na. Use your hand. Uy, balo Maya? So dito muna kami mga kabayan sa may gate namin kung saan kami sasakay mamaya papunta ng Denmark. So yung oras natin dito ay 1:30 pa. Alis namin alas 4:30. So mayroon pa kaming 3 hours pag-antay dito. So actually lahat ng antay namin ay 5 hours. Pero dahil medyo tagalan pa kami kanina sa may yung immigration nila, security, inaabotin kami doon ng mga 1 oras din siguro. 4 hours. So ngayon, kumain kami kanina. So 3 hours na lang antay namin. So most gusto ko pa yung ganito, yung medyo mahaba-aba. Huwag naman yung sobrang haba din. Kasi pagka kuhan din makaman, mas mahabang haba din. Wala ka din masyadong magawa dito. So dito pala sa China mga kabayan, no, parang bawal sa kanila yung YouTube, bawal sa kanila yung Facebook. Kasi hindi kuha yung signal ko dito, hindi nag-activate yung signal ko. Pero sa ibang lugar okay naman. Tapos dito sa airport nila, dito ako sa Beijing, hindi ko lang alam kung nakaka-access ba dito. Kasi pag mag-open ako ng wifi, nakaka-connect naman siya. Kasi wala namang signal yung Messenger, Facebook, TikTok, YouTube, wala siya. So tanong ko lang sa inyo mga kabayan, naka-experience din ba kayo dito sa China dumaan? Doon din sa Shanghai kasi dalawa na yung nadaanan namin. Yung umuwi kami papunta Pilipinas, Shanghai, China kami dumaan. At dito sa ngayon sa Beijing kami ngayon, dito din kami dumaan dati. Yung pangalawa na to namin dito. So ito lang talaga dito ang mahirap pagka wala kang walang dito mahirap kasi walang signal, hindi maka-access ng mga messenger. Siguro rules nila dito. Yan. So nandito na po kami mga kabayan sa pangatlong eroplano na. Ito na po yung Air China papunta po ng Copenhagen. Ayan. Do not adjust the seat by yourself. In the event of electronic interference or an emergency, follow all crew instructions to switch off electronic devices. So nandito na kami sa Copenhagen International Airport mga kabayan. So dadaan kami ng immigration, kukuha ng bagahe at didiretso sa hotel. Kasi magstay pa kami dito ng 2 gabi. So nakalabas na kami dito sa immigration dito sa Denmark mga kabayan, kung saan dumaan muna kami ng immigration bago namin makuha yung bagahe namin. Chinik muna yung mga papilis namin, passport, tsaka yung pagkakilanlan namin. So okay naman yung kuha namin.
yung experience sa immigration dito sa Denmark. Yun lang, medyo mahaba yung pila. Mabuti na lang ay yung flight namin ay next day pa. So 2 nights pa kami dito kasi gabi na dito mga kabayan. Alas 8 na ng gabi dito. So, ayun, so nandito na po kami sa Copenhagen Airport mga kabayan, kung saan kukuha kami ng bagahe. Didiretso na po kami sa hotel pagkatapos ito pag makuha namin yung bagahe. Hindi yan. Oh. Ito sa atin naman, hindi. Ayan, Cham, kunin mo, Cham. Ito, kunin mo. So ngayon mga kabayan, kakain muna kami bago pupunta ng hotel. Kasi para pagdating namin ng hotel mga kabayan, matulog na kami. Kasi doon sa hotel, hindi ko lang alam kung may pagkain sila doon. So maghanap kami dito ng mga kainan. Nakuha na po namin yung bagahe namin. Ito po yung bagahe namin. So 4 yung bagahe namin at 2 hand carry. So dito muna kami sa Burger King mga kabayan. Kumain muna kami dito. Wala silang fried chicken dito. Hindi kagaya sa Pilipinas, no? Yung mga McDo, Jollibee may fried chicken. Dito burger lang talaga. Para pagpasok namin sa hotel mamaya, pahinga na kami. At ito, dinala ko pa yung pagkain kanina sa aeroplano kasi hindi kinain ni Maya. So sayang din naman, rice at saka chicken ito. Yan. So, pero walang gana si Amaya kumain. Ito lang sa kanya daw tinapay. Medyo antok na din. Ang oras natin ay yan po. Alas 9 po dito ng gabi. Pero maliwanag. Hello po mga kabayan. So, tapos na po kaming kumain sa Burger King. Ngayon papunta po kami sa aming hotel. Maglalakad lang kami mga kabayan kasi pwede namang lakarin yung hotel namin. Nandyan na po sa likod. Ayan. So medyo malamig-lamig na din dito. Medyo naramdaman na namin yung lamig dito sa Denmark. Dahil nga nanggaling tayo sa Pilipinas, siyempre mag-a-adjust na naman yung katawan natin. Yung lamig dito sa Denmark, walang-wala lang to sa lamig sa Greenland. So habang dito pa kami sa Denmark ngayon, mag-a-adjust yung katawan namin. Tapos pupunta na naman kami sa susunod na araw dun sa Greenland. So 2 nights pa pala kami dito ngayon mga kabano. Pero ang oras natin dito ay alas 9 na po. Pero maliwanag pa rin siya. Ganyan dito sa Denmark. Matagal-tagal dito lumulubog yung araw. Ayan po yung hotel namin mga kabayan. Ayan po, yung Comfort Hotel. Tapos ito po yung terminal dyan, airport. So walking distance lang, siguro nasa 300 meters lang ito. Ayan. Amaya, it is cold. Amaya, it is cold. Lamig na daw, sabi niya, lamig daw. Kaya naka-jacket na, pati si Axel. Ayan, so ito po yung hotel namin, Comfort Hotel. So papasok na kami dito mga kabayan para makapag-check-in kami at makapagpahinga. So yung airport, napakalapit lang. Ayan po yung international airport. Oh. Ayan, siguro nasa 200 meters lang yan. So yun, papasok kami mga kabayan, mag-check-in na kami. Papasok na po kami dito mga kabayan sa aming hotel. Ito po yung Comfort Hotel. Dito po sa Copenhagen. Ah. Oh, sige, sulod ka, Sam. Kaya siya Maya na po. Oh, sulod. Sulod na. Oh, Maya, oh. Let's go. Sulod na, basta sulod lang. Takot ako. Yeah. Here, kaya ni Kasha abot ni mo. Buksan na. Dito, ay very good. So ngayon matutulog na pala kami dito sa Denmark. So kuha na dito. Alas 10 na dito ng gabi. So medyo maliwanag pa rin sa labas. Kasi kuha dito summer pa ata dito ngayon. Or palapit na yung winter din. Patapos na yung summer. So yun, pahinga muna kami kasi medyo pagod din sa biyahe. Hindi ako nakatulog din sa aeroplano kasi nga si Amaya humihiga sa akin sa may kuwan ko. Sa may paa ko, humiga siya. So, hindi na ako makakonsentrate baka kasi mahulog siya. Kaya binabantayan ko siya. Minsan, humihingi pa siya ng diti. Tapos, tulog lang ng tulog siya. Tapos si Axel, natutulog din sila. Kami ni Mrs. hindi kami masyado makatulog. Napakahaba kasi ng biyahe kasi mula pa nung 24, umalis na kami dun sa probinsya namin. So, 24, 25, 26, 27. So, 3 days na kami sa biyahe. Naghinto pa kasi kami sa Davao, mga kabayan, no? So, 2 gabi kami sa Davao. Tapos sa Manila, 1 gabi. So, yung biyahe namin mula dito sa Maynila papunta ng Beijing nasa 4 hours or 5 hours. Tapos Beijing to dito Denmark mahaba, parang 9 and 45 minutes, 9 hours, magti 10 hours din. Ayan, so bugbog yung katawan. So pahinga muna kami mga kabayan, no? So dito na kami sa Denmark. Mag-stay kami ng 2 gabi dito. Tapos punta na kami ng Greenland, balik na trabaho. So maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit sa video namin bukas.
Gala mo na kami dito sa Denmark. God bless you all po.